Good morning, good afternoon, good evening. Ito po ay dahil pag-araw po ng Sabado dito sa Quiapo Church. Ito po ay araw na nakalaan lalo na sa mga pilgrims from all over the Philippines and even from all over the world. Ayan po. No? Kaya we are being seen from all four corners of the world. Mga Pilipino kababayan natin sa iba't ibang bahagi ng mundo, welcome po, masayang pagdating, pagdalaw, pagsisimba dito sa Basilica Menor at pambansang shrine. The National Shrine na po tayo ngayon ng Jesus Nazareno. At lalo-lalo na itong nabanggit natin kanina, mga taga-Angat, Bulacan, at mga Pasigenyo. Welcome po sa inyo. And I'm sure marami po dito na nanggaling din sa karatig syudad ng Maynila, mga deboto, mga mananampalataya. Let us welcome one another. Can we just, ngitian po natin yung ating katabi? Ngitian naman po natin, magandang hapon sa inyo, magandang tanghali, nananghalian ka na ba? Hindi pa. Ayan. Mamaya, maraming makakainan dito sa paikot-ikot paligid ng Quiapo Church. Ayan po. Ito pong panahon ngayon, sa panahon pong ito, ay tumitingkad po ang tatlong uri ng ugali mayroon tayo. Tatlong uri. At ito po ay makikita natin sa Ebanghelyo sa araw na ito. Dahil sa araw pong ito, napakaisi ng ating Ebanghelyo na pagkatapos po, na ang Panginoon ay mangaral, ang Panginoon ay narinig ng maraming tao at dumami ang kaniyang mga tagahanga, ayan, bigla namang isiningit ng Panginoon. Alam niyo po yun, yung sa kalagitnaan ng inyong kasayahan, sa kalagitnaan ng inyong pagdiriwang, dahil maraming nanggilalas sa pangangaral ni Jesus, maraming naging tagahanga, dumami yung kanyang followers. Bigla kanyang siningit, may isiningit ang Panginoon. Ano yung isiningit niya? Sa kanyang sinabi, sabi ng Panginoon, tandaan ninyo ito, ipagkakanulo ako. Sa kalagitnaan ng pagdiriwang, biglang isiningit ng Panginoon, huhulihin ako. Tatraydorin ako. Tatalikuran ako. Siyempre, mula doon sa level na napakasaya, biglang napakalungkot, good news, bad news. Ngayon, ang tanong, ano ang naging reaksyon ng kaniyang mga alagad sa ganitong pangyayari? From good news, maraming humanga sa kanilang guro. Biglang bad news, huhulihin ako. Tatalikuran niyo ako, ipagkakanulo ako. Ano ang naging reaksyon nila? Dito po sa huli. Ang sabi po dito, nangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin nun. Walang nagsalita, nagkatinginan, nangamba. Ngayon, balik tayo. Sa buhay natin, bilang isang bayan, bilang isang pamilya, bilang isang simbahan, meron tayong nakikitang tatlong ugali. Una, yung tinatawag nating avoidance o escapism. Yung bang merong nakita kang kailangan na dapat gawin o meron kang dapat tuparin, bigla mong ipinaling ang iyong mata, ang iyong mukha sa kabilang direksyon. Ikaw ay tumatakas sa responsibilidad. Ayaw mong makisangkot, baka ikaw ay maistorbo pa. Ayaw mong magsalita, baka madamay ka pa. Ayaw mong magbigay ng mungkahi, baka ikaw pa ang maatasan.
Suggestion mo yan, gawin mo yan. Escapism, avoidance. Sa dami ng nangyayari sa buhay natin ngayon bilang isang bayan, meron pa bang tila nagbibingi-bingihan o nagbubulag-bulagan? Meron pa rin bang keeping safe pa rin tayo? Doon pa rin ako sa kalagitnaan. Neutral ako. Keep safe. Ang naiisip lang natin, kaligtasan natin o kapakanan natin. Yun ang isang ugali na mayroon na pwedeng magawa natin. Kapag may responsibilidad, kapag may gagawin, kapag may pananagutan, kapag may problema, tumatakas tayo. At alam natin kung saan hahantong kung tayo ay puro takas na lamang o kaya pag-iwas na lamang. Yun yung una. Pangalawa, meron naman pong ugali tayo na nakita natin yung problema. Nakita natin mayroong dapat gawin. May nangyaring hindi maganda. May biglang nagkaroon ng trahedya. Ano ang pangalawang ugali? Ang tinatawag natin ito na optimism. Mas okay naman to kaysa dun sa avoidance. Ito, optimism. Ano ibig sabihin ng optimism? You will just look at the brighter side. You will just look at the good news. Well, that's okay. That's fine. Maganda yon, makatutulong sa atin. Na kapag may nangyayaring gusot sa paligid, kapag may nangyaring hindi maganda, ganung masaya sana, titingnan mo na lang kung ano yung mabuti. Optimistic ka eh. Hindi ako nega. Positive ako. Amen. Tama? Okay po yun. Maganda po yung ugali na yon. Pero sapat ba iyon? Sapat ba iyon na kapag ang dami-dami ng problema, you will just always look at the good side to the point that you will just deny that there is something wrong. There's something wrong in your midst. Ang problema nandun sa pagiging optimistic, baka naman sa sobrang pagtingin mo sa maganda, the lighter side, kung ano yung good news, parang namanhid ka naman sa dapat na sanang tugunan na pangangailangan o krisis. Optimism is good, but that is not enough. Amen? Ano yung ikatlo? Yung ikatlo, yun yung ginawa ng Panginoong Jesus. Nasa kalagitnaan ng problema ng mundo, hindi niya ibinaling ang kanyang mga mata palayo. Sa kalagitnaan ng pagkapahamak ng sangkatauhan, hindi na lang niya tinignan yung magandang bagay sa tatao, hindi. Ano ginawa ng Panginoon? Nakisangkot siya. Nakiisa siya. Siya ay dumating sa atin, namuhay, kagaya ng kahit sino sa atin, naging tao, nakisabay sa atin, naramdaman kung ang lahat ng ating pwedeng maramdaman bilang tao, at sa bandang huli, inialay niya ang kanyang sarili para tugunan ang pangangailangan ng tao. Yung huli palagay ko ang mungkahi ng Panginoon sa atin, na hindi tayo magpapasawalang bahala na lamang, na hindi na lang tayo puro brighter side, good side na lamang. Kailangan po makiisa, makisangkot, makiambag, tumulong tayo to be on solidarity, in solidarity, doon lalo na sa mga apektado. Okay? Dahil sa problema. Amen? Yan yung naging buhay ni San Vicente de Paul na ating inaalala ngayon. Si San Vicente de Paul, pari na siya, pero hindi siya nagsawalang bahala. Tinignan niya yung mga mahihirap, nakiisa siya, nakisangkot siya, nakilakbay siya, nakipamuhay siya sa mahihirap. To the point na patayo pa siya ng ospital para sa mga mahihirap na may karamdaman. Hindi po ba? Hindi po ba yan din ang mga katangian ng ating mga santo na si Santa Rita?
at sa Saint Ignatius, San Ignacio, na kaya sila naging banal, hindi dahil kinulong nila ang kanilang sarili sa pagdarasal, kung hindi ang kanilang kabanalan ay mababanaagan dahil sa kanilang malasakit sa kanilang kapwa. Dahil sa kanilang pakikiramay sa kanilang kapwa. Ang tanong siguro sa atin ngayon sa sandaling ito, ikaw, paano mo tinitignan ang nangyayari sa mga panahon ngayon? Paano mo tinutugunan ang maraming kahirapan, ang malawak na panloloko o nakawan, pandaraya, sa kaguluhan na ito, ano ang iyong tugon? Are you turning a blind eye? Nagbubulag-bulagan ka rin ba? Are you avoiding? O sabi mo, I will just look at the brighter side. Ang mungkahi ng Panginoon sa atin ngayon, ang sinasabi ng ating Poong Jesus Nazareno ngayon, ay tumugon tayo higit pa sa dalawang nabanggit ko. Ang mungkahi niya sa atin, makiisa tayo, makiambag tayo, magmalasakit tayo, kumilos tayo. Paano tayo kikilos? Simulan po natin sa ating mga sarili. Yung ating pakikisalamuha sa tao, makisalamuha tayo sa tao ng tapat. Sa ating mga negosyo, sa ating mga kalakaran, sa ating mga trabaho, sa opisina, maging sa mga estudyante sa eskwelahan, maging tapat tayo sa ating transaksyon. Maging tapat tayo sa ating mga salita. Huwag tayong manloloko. We start with ourselves. We start with our own lives. Yan ang mungkahi sa atin ng mahal na Poong Jesus Nazareno.